That's the plan. Kung paano yung synchronization pagka team fight na talaga. Parang halo-halo ang dating eh. Mixtape, ganun. Megus. Oh, Megus. Tsaka actually yung lineup dito ng Blacklist International talagang pang early game. Kasi yung pag nag-level 4 si Rene J, pwede siya makakill agad. Oo. Yung damage din ng Bruno, masakit agad. Ang tindi nito. Oy, grabe, ang tindi nito. May pagganito. May fade away. May May fade fade away. away. May assist. May- May assist si Point Guard. What Point an guard. assist. Baka ang laruan ni Super Prince, point Point guard. guard. Guard pala, no? In-assist niya si Ryzen. What an assist. Ang bilis nun ah. Oo nga. At saka mabilis din nakuha yung Lito Wanderer naman. Oo, malas Steve Nash. Oh, sanay talaga sa fade away shot si Super Prince. So, eto, ibang bola naman ang nilalaro nito ni Oo. Pasipa Ohed. naman to, pasipa. Pasipa naman Kaso to. kalaban niya archery. Oo, Daming daming Olympics sports. pala Daming to, no? sports. Oo, malapit na yung Asian Games, guys. Sinasabi ko Oo. lang. Ayan na nga! Nako po, si Oheb yata magiging target nila dito. Dalawa Ay! ang mahabol. Ay! Pero mabubuhay pa rin yan. Uy! Hindi, first blood para dito kay Nets. Wow. At hindi naman ang pagkakakil ni Nets doon, mala Spartan. Pinaulanan ng mga pana. Kakaiba yung rotation ng Onyx, ah. Hindi pa level 4 dun si Ryzen. Umikot na agad. Umikot na agad dun sa may top lane at talagang hindi in-expect ng Blacklist. Siguro ang benefit kasi sa Freddy, hindi naman talaga siya ulti-dependent eh. Ang bilis niyang nare-reset yung kanyang yung kanyang knock-up tsaka yung kanyang dash. That's why pwedeng-pwede. At I'm not sure kung kinumitan nga ng retry kaya naman may damage doon. Very nice rotation mula sa Onyx. Gandang first blood nun kasi Gold lane pa eh. gold lane yun, si Kiel1 yun eh. Oo. So ano yun, gandang puro para sa side ng Onyx. This time, sumusubok sila dito. Okay, bottom lane na merong zone out para kay Gem. At may kita natin na ang turtle mapunta kay Ryzen. Grabe. Pero papasok pa rin. Uy! Merong flicker out. Merong sipa pero walang follow-up. Para pinalayo lang pala. Pumektus. Pumektus lang. May pektus. Lamang na pa rin si Ryzen. In terms of the red 3 battle, Hindi ko na nabilang. hindi ko na rin mabilang. Tatanungin mo ako. Basta may plus 1 na yun. Hindi Oo. ko na rin mabilang yon. But then again, para bang inaaurahan niya na si Shinsui. Kilala mo si Ryzen. Kahit kanina, nung nanalo sila nung game number 1, nagre-recall siya dun mismo sa base ng Blacklist International nung alam nilang panalo na. So, may pag-aura na ginagawa ang Onyx dito. Oh, minsan kasi talaga pagdating sa game, yung intimidation ay factor din para medyo magulo mo ang kalaban. And may kita natin ngayon for Onyx, minemaintain lang muna nila yung kanilang tempo. But, Pause for Lapu. Ay, oo nga. Ay, ngayon ko lang nakita. Inassume ko na si Haji yung kadita. Ooh. Position 4, lap. Ito na yung sinasabi natin kanina sa Blacklist na marami pa silang hero sa bulsa. Oo. Position 4, lapu-lapu, Haji. Ang tagal natin hindi nakakita ng hero na melee kay Haji. Akala ko kay Edward yung lapo. Post 5 yung Nag-start edit. din kasi sa XP, kaya malilito ka din talaga na parang okay, lapu-lapu XP ba to? Pero ito kasi yung rotation ng Blacklist eh. Inuuna nila na may dalawang heroes dun sa may XP lane eh. Oo. Wow. Gaano ba tong lapu-lapu pospor? Gaano ba wave clear nito, Oo. Kuya Wolf? Wave clear is decent. Mabilis. Kaya naman. Hindi naman siya ganun kabagal. Pero hindi rin yung pinakamabilis. But it's evident naman. Nakikita natin kasi may dalawang form ka eh. Meron kang 200 Sword form. Meron kang Sword form, tsaka Sword. boomerang form. tsaka boomerang form. So may madami kang kit pang clear ng wave. Pero mamaya kasi, siguro kaya ginawa nilang phosphor is parang magkakaroon talaga ng tapatan between Super Prince tsaka dito kay Haji. Parang siya talaga yung anti-gourd. Oo, diretso na agad. Para alam niya agad yung information. Oo. Kasi for Energy, kailangan niya magtago din na lagi. So, depende na lang kung mahanap si Super Friends. Pero ito na naman tayo sa mga mahahabang sayawan pagdating doon sa pagong. Pero parang, ito pa rin, pero sipa para kay Perksy ba? Halos na buhay. At sakto naman si Energy ang kanyang makukuha. Pero sa badalikod, si Haji papasok. Ito na yung sinasabi pagpapantay kay Super Prince and Haji with a kill. Tapos dire-diretso lang ang Blacklist and Sui. Mag-clap back doon na merong taunt para sa kanila. Hindi muna Turtle ang kanilang unang kukuhanin dahil laban ang kanilang gustong gawin. Ay, sinampo, sinampo. Sinampo. Pero sabi niya, malinis pala ang buhok. Umalis Oo. agad. Tapos si Ryzen dito ay medyo Uy! mananakback. Tapos sa may bandang Geddy ay nandun pa rin. Kanino mapunta? It's still gonna be Ryzen. Tapos aalis na sila. Oh, labanan ng mga Brusco to. Bruscong mga limaw. Class S Retribution once again for Ryzen. At recall pa! Oh, no!
Pero ito na yata yung recall na okay lang kasi nung nakita mo yung ginawa niya, alam niya na yung blacklist ay pasugod yung damage output, yung mga nakahandang spells forward. Ang ginawa niya, imbis na mag-dash siya pa uwi, nag-dash siya papunta sa base ng blacklist. Kaya na-dodge niya yung mga skills ng blacklist. Then he was able to pop his Bracer Strat. Ang daming tinamaan na namanibak yung kanyang buhay doon. Tapos na-secure pa niya yung turtle dahil doon sa kanyang taunt plus the retry. Napakagandang set of skills. Yung pagbato dito ni Ryzen, mukhang nagising talaga yung classes Timing na talaga. halimaw. Oo, timing talaga. Grabe, para siyang dragon. Para siyang dragon na may tatong Zishu. Oo. Si Ryzen, biruin mo, lakad-lakad lang siya. Parang siga eh. Nilalakaran niya lang ng siga. Walang gentle Walang para kay Ryzen. Walang gentle. Para kay Ryzen. Kaya naman dire-diretso lang din ngayon ang Onyx. Pero yung kalamangan naman ay hindi ganun kalaki. And speaking of tower push, noon naman ang Blacklist doon sa may bottom lane. So team fight talaga, nagkakaalaman kung paano magkakonteran ang ating mga players. But still for both teams, hindi mo pa rin talaga masabi kung sinong lalamang. But definitely kailangan mahanap dito si Super Prince at makakasalubong si Sensui, mapipilitan na umalis at nagkakaaurahan ngayon ang ating mga players. 2-1 is the score as Onyx ang nagdidikta kung kailan ang balugbugan because of the initiations mula kay Gem and kay Perks. Gem, sumusubok mag-shampoo! Speaking of balugbugan, Renegade dito ang kanilang makukuha. Meron pa Sipa sa may ilalim na Torres. Sakto double kill para kay Ryzen. Sensui pilitan na lumayo. Nandito na si Haji, masastan lang konti. Pero dalawa ang patay sa blacklist at parang si Haji din ay makukuha. Meron pang dive pero taunt para sa kanila. And the Gem aalis. Si Edward nandito na rin for the backup. Gem ay nandito pa rin, still alive, at aalis na lang muna ang mga players. Pero Torres sa top lane ay mukhang masisira na Onyx. Oh man, Ryzen is here, ladies and gentlemen. Parang sinasabi niya lang sa blacklist, kahit magsama-sama pa kayo. Magtulong-tulong pa kayo. Tulong-tulong pa kayo. Lalakaran ko lang kayo. Nawala na siya ng pakialam dun sa may top lane. Binasag niya na lang yung torre. Partida pa. Walang gold laner dun sa side nila. What can Blacklist International do? Naaaurahan sila dito ng Onyx. Huwag sila mag-overcommit at gamitin siguro yung kanilang gold laner. And speaking of overcommit at yung pagtulong-tulong, Blacklist, 4 yung kinumit nila sa top, napushan tuloy sila sa mid. Speaking of commit, merong commitment na gagawin. Nets Paragay. makakakuha ng kill. Tapos free hit lang para sa kanila. Medyo aaray si Sensui kaya alis na lang muna at si Renegade nakaabang. Grabe. Si Haji dito sasaluhin lahat ng mga damage pero buhay pa rin. Pero sabi ng Onyx, magsisecure kami ng kill. TP out na lang muna yung Kadita at Onyx ngayon is at 3.2k gold lead. Grabe, ang tindi, nakita mo yun. After nilang maubos yung blacklist, pinulpa nila yung turtle. Ganon sila katindi lumord dance dito. Wala na nga silang kalaban. Parang shadow boxing. Safety pa rin. Oo, shadow lord dance. Ganon katindi yung ano nito. Parang na-practice. Minaster ni Kimong Kilabot talaga tong pagkuha ng turtle na to eh. Nilabas talaga ng Onyx lahat ng paghahanda nila going up against Blacklist this time. Ang ganda ng kanilang spacing at yung pagpunish nila doon sa doon kay Sensui as well as Edward na gumawa doon sa may backlines. Kahit si Haji, hindi niya mahanap doon si Super Prince. So far ngayon, with only 1 death doon sa ating Gord, ang taas ng kanyang damage output. And so far, Nets, nakapag-farm ng masaya dahil makakuha siya ng mga objectives tapos nakakuha pa nila yung mga tore. 7.5k yung kanyang gold doon. At yung side ng Onyx, ginagamit lang talaga yung kanilang conceal para mapabilis at maghanap Oo. ng mga players. Kay Perks din ang bola eh, no? Ang dami na rin nakuha ni Perks. Can Blacklist International go for the counter? Ang hirap, 3 Brusco ang meron sa Blacklist. Nasaan ang setup mo? Uy! Yun ang setup! Ayan ang setup na hinahanap. Kaya naman si Sensui ang makukuha. Tapos meron pa dito Best Cash para kay Super Prince. Napakaganda ng pwesto niya doon. Sabi ng Onyx, alis na lang muna dahil medyo delikado. Meron pang Torre. Kaya Torre na lang ang kanilang kukuhanin. Top lane ay masira na meron pang glowing one ngayon. Si Super Prince. At we're just talking about yung comfort pick ni Perks. Nakita mo na yung 3-man knock-up na nagawa niya with the stop ng Jeet Kundo. And then followed up dun sa likod si Super Prince. Instead na i-stun pa niya yung na-stun na ni Perks, na-stun niya yung nasa likod para walang makatulong whatsoever. Ang maganda pa dito, pag nabato na niya yung bola, parang step and carry na alam niyang tatama na. Tatama yung bola eh. Inultihan na niya agad. Ina-advance eh. Ina-advance. Alam mo yung tumatakbo si Perks, yung bola lumalapit na. Parang pass break, kumbaga. Fast break. Oo, para diretso na. Pero makakasalubog dito si Edward. Laban sa tatlo. Renegade may kita dito. Super Prince gonna be down. Tapos si Renegade magiging target.
target ng Onyx. Meron lang din nakaabang. Si Sensui pipigilan at disengage na lang muna. Super Prince, 20 seconds bago ulit mabuhay. Nakahinga dito ang Blacklist International. Sumisid si Jay Rene. Whew. At na-pick off Super Prince. Generate. Generate. Yung kailangan nila eh. Kailangan nila mag-generate Oo. ng kill against Onyx. Kailangan eh. And si Prince ang pinakamadaling pwede makuha ni Rene J at nakuha niya nga ng goods na goods. This time ka-counter, kuha pa sila! Goods na goods yata ang setup dito. Halos walang buhay mga players ng Onyx. Pero sabi din naman ng Onyx, meron din kaming damage. May pilitan lumayo si Haji. At dahil dyan, ipopull muna ulit. Kaya yung Lord, naka-ready dito mga mini glue ni Kuya Jem. Oo. At silipad lang muna ang mangyayari. Medyo mahaba na naman tong Lord Dance na to. Nakaabang din ang mga players. Aha. Ryzen. Quietly Sa baba na Uy, dun. parang- fading this Lord. Parang nakita yung irit nila sa may bot. Oo, pero makapal yung minion wave. So Makapal yung kailangan wave, eh. sagutin ni Haji. Oo. O, kailangan mo na i-clear. Kaya din pumwesto ng yung Onyx para Watch dito sa out, Rene turtle. J. Okay, si Perks ba? Merong immortality. Pero So, yung super beast Si Jay nakaabang Rene. na. si Jay Rene, Si Jay hinahanap. Rene. Alam niya. Okay, Oh. nagkakitaan ang mga dapat magkakitaan. Binola niya si Jay Rene. Jay Rene, susubok dito. Alam na nila kung nasaan si Jay Rene. Pero Ay, dito yan si na Perks nga. ba? May biglang sipa. Ginamit pa nga flicker. Edward dito halos wala na buhay. Aalis na lang muna. Jay Rene, Jay Rene! Si Jay Rene ay lalangoy pabalik. Lumangoy lang pabalik, sumisid. Pero dito, hahabulin na siya. Nakita na si Rena, meron pag-stun. At medyo nalito na rin yung objective pero mare-reset. Nakita na natin ito ng week 1. Makakatakas ba ngayon si Jay Rene? Pero hindi na. That's gonna be a mega kill para kay Nets. Sabi dito ni Jem, iksirena ka pala. Pwes, shampooin kita. This is Onyx. Speaking of Rene J, hindi nakapag-set up ang The Hitman at libreng Lord na naman for Ryzen. Napakagandang pagbasa sa mapa mula doon sa Onyx. Hindi nila hinayaan na makahanap ng angulo doon si Rene J. At kita mo parang Super Prince, inaabangan talaga niya. Ginagamit niya yung projectile niya, pati yung paglapag niya na hindi na niya kinocommit sa heroes. Ginagamit niya sa bush para lang talaga ma-check lahat. At nung ginawa nga yung conceal play na solo mula doon kay Rene J, unfortunately, siya pa yung napahamak. At yung territory ng Blacklist, kapag walang pumopronta, nalulugi nga sila. Sino nga ba yung pwedeng humarap dito para sa Blacklist? Only Edward. Unfortunately, hindi siya enough doon sa front-to-back damage ng Onyx. At ang taas na rin ang damage. Ang taas na rin ang damage ni Nets dito. Sa damage, 40k. 40 kyaw. Oo, medyo napakyaw din ang jungle ng moment na yon. At makikita natin ng Lord ng Onyx ay dadaan sa may top lane. Si Ay! Nets dito mag-free hit and Aray! Oheb is down. Tapos makakasira pa ng Torres sa may middle lane. Oh, Si Winter Ryzen Truncheon! control ng mga players. Merong Winter Truncheon. Oh! Siniba pa nga. And Rene J is gonna be down. Dalawang patay para sa the Blacklist. Yung Lord manedepensahan. Pero sabi dito ni Nets, pa-isa-isa lang na mga kill. It's gonna be a wipeout para dito sa Onyx. Nakikita na natin sila na nagsasaya. Pero walang minion wave ang Onyx. 11 seconds bago mabuhay dito si Oheb. Guys, ang layo ng minion sa 7, 6, 5. Five. Countdown si Oheb dito. Kakayanin ba ni Kiel1 ang puwersa ng Sonics? Yung mid tower na lang ang tatargetin ng Onyx. Madedepensahan ba? Can Oheb do it? Pumasok, ginamit nila ang Worldy, mamatay dito si Jem at buhay na rin mga players ng Blacklist International. Sabi nila, hindi pa tapos. Mag-clear pa kami ng minion wave. Kinukuha dito, sinusustain ang damage ng Torre. Pero Oh! Rene J lalaban pa rin. Kinuha niya lahat ng mga atensyon. Rene J is gonna be down. Tapos Blacklist International with a shutdown against Ryzen. At dire-diretso lang. May kita natin ang ultimatong depensa as Nets ay masya-shutdown. It ain't over till it's over! Kiel1 leading that defense with this Bruno. Napatagal pa ng Blacklist ang laban na to. Purify Bruno. Nakita natin on the defense at yung Worldy. Ang most electric Worldy that we've ever seen. Napakagandang depensa mula sa Blacklist. That's led by Kiel1. Nagkabaliktad na ng sitwasyon. Sila naman ang sira ng Torre, middle lane. Successfully makukuha. Kiel1 is proving that he is the one with that defense. Worldy of the world, kung ano naman tawag doon. Onyx,
Na-miss timing lang nila. Oy! This time, pasok si Red Red Jay. Jay, sumisid na. Sino magiging target nila? Perxiva, meron Sipa, Edward, meron Mystic Clash. Hindi nga naabot pero Edward's gonna be down. Ngayon naman, Blacklist ulit ang dead defense. Nakaangat ang minion wave nila sa gitna. Meron pang Lord na magsuspawn at mukhang Onyx ang magsisimula nito. Okay, reset coming out from both of the teams after that very crucial defense. This is another Lord. Buhay na ang Onyx. Kailangan daw kumalma. Nagsabi si Rapidot, kalma. Hindi pa panalo. Gem, magzuzone dito. Edward is down. This is the Lord. Ito na ba ang finishing touch, Eugene? Ito na ba ang finishing touch, Eugene? Sisigaw na ba ng tapusin ang mga fans ng Onyx sa ngayon? Or will it be another defense for Blacklist? Ang kailangan nilang gawin ay i-protectan ulit si OHIP. This time may purify na siya. So at least nag-cooldown na yon. And then Edward will have the flicker once again. At on the defense, by the way, malakas din ang EDIF. Once na makatake siya ng konting damage, pwede niya gamitin yung flicker and then yung kanyang ultimate to target the important heroes of Onyx. At syempre, si Renny J. Sobrang crucial ng trabaho dito ng Roamer. Although, ang kanyang damage item pa lang ay Divine Glaive after nung kanyang Genius Wand, technically speaking, kaya niya yung board. Ito na, nakita na natin yung Conceal. Meron Lord sa may middle lane. Meron Sipa. Si Haji magiging target nila. Medyo makunat nga lang din naman. Kailangan malipensahan yung Lord. Pero sabi niyo ng Sonic, dire-diretso lang. Merong hit sa may gitna. Meron pang Mystic Clash. Sensui maulit din ng Immortality. Renny J is down. Meron pang Minion Wave sa may middle lane. Pero lumalaban pa rin si Agent Zero against 4. Double kill para kay Super Friends. Free hit lang yung point guard naman ng Onyx. At dire-diretso lang sila. Tatlong dedepensa. Buhay si Kel1. Pero yung Minion Wave ay nandirito pa rin. Mabilis lang yatang madedepensahan. At nandito na nga ang Onyx. Walang Minion Wave. Ajido, sumusubok, lumalaban na lang. Pero yun yung Ray Gun! Isang matinding Ray Gun ni Super Free! Tapos si Sensui dito mawalan rin ng buhay. Unti-unti nang namamatay ang mga players ng Blacklist International. Pero lumalaban pa rin.